Ang kwento ng pagtubos. Kabanata 23, Pagpasok sa lupang pangako. Ang kabanatang ito ay batay sa Joshua 1:3-6, 23 at 24. Pagkamatay ni Moises, si Josue ang magiging pinuno ng Israel, na magdadala sa kanila sa lupang pangako. Siya ay naging punong ministro ni Moises sa kalakhang bahagi ng panahon na ang mga Israelita ay gumala sa ilang. Nakita niya ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos na ginawa ni Moises, at naunawaan niyang mabuti ang disposisyon ng mga tao. Isa siya sa 12 espesyaliya na ipinadala upang saliksikin ang lupang pangako, at isa sa 2 na nagbigay ng tapat na ulat ng kayamanan nito at hinikayat ang mga tao na umakyat sa lakas ng Diyos upang ariin ito. Kwalipikado siya para sa mahalagang opisinang ito. Ipinangako ng Panginoon kay Joshua na sasamahan niya siya gaya ng pagsama niya kay Moises, at gagawing madaling masakop ang Canaan sa kanya, basta't magiging tapat siya sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Siya ay nababalisa kung paano niya isasagawa ang kanyang atas sa pag-akay sa mga tao sa lupain ng Canaan, ngunit ang paghihikayat na ito ay nag-alis ng kanyang mga takot. Iniutos ni Josue sa mga anak ni Israel na maghanda para sa isang 3 araw na paglalakbay, at ang lahat ng mga lalaking mandirigma ay lumabas sa pakikipagbaka. At sumagot sila kay Josue, na nagsasabi, lahat ng iyong iniuutos sa amin, ay aming gagawin, at saan mo kami sugon, kami ay pupunta. Kung paanong aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, gayon din kami makikinig sa iyo, sumaiyo lamang ang Panginoon mong Diyos, kung paanong siya'y sumaiyo kay Moises. Sinuman siya na maghimagsik laban sa iyong utos, at hindi makikinig sa iyong mga salita sa lahat ng iyong iniuutos sa kanya, siya ay papatayin, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Ang pagdaan ng mga Israelita sa Jordan ay magiging himala. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ang Panginoon ng mga kababalaghan sa gitna ninyo. At sinalita ni Josue sa mga saserdote, na sinasabi, buhatin mo ang kaban ng tipan, at tumawid sa unahan ng bayan. At kanilang binuhat ang kaban ng tipan, at nagsiuna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay sisimulan kitang parangalan sa paningin ng buong Israel, upang kanilang malaman na kung paanong ako ay sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Tumawid sa Jordan. Ang mga pari ay dapat mauna sa mga tao at dalhin ang kaban na naglalaman ng batas ng Diyos. At habang ang kanilang mga paa ay nahuhulog sa labi ng Jordan, ang tubig ay naputol mula sa itaas, at ang mga saserdote ay dumaan, dala ang kaban, na isang simbolo ng banal na presensya, at sumunod ang hukbong Hebreo. Nang ang mga saserdote ay nasa kalagitnaan na ng Jordan, sila ay inutusang tumayo sa higaan ng ilog hanggang sa ang buong hukbo ng Israel ay makaraan. Dito nakumbinsi ang umiiral na henerasyon ng mga Israelita na ang tubig ng Jordan ay nasa ilalim ng parehong kapangyarihan na nakita ng kanilang mga ninuno na ipinakita sa dagat na pula 40 taon na ang nakalilipas. Marami sa mga ito ang dumaan sa dagat na pula noong sila ay mga bata pa. Ngayoy tumawid sila sa Jordan, mga lalaking mangdidigma, na kumpleto sa kagamitan para sa pakikipaglaban. Nang makaraan ang buong hukbo ng Israel sa Jordan, inutusan ni Josue ang mga saserdote na umahan mula sa ilog. Sa sandaling ang mga saserdote, na nagdadala ng kaban ng tipan, ay umahan mula sa ilog, at tumayo sa tuyong lupa, ang Jordan ay gamulong gaya ng dati at umapaw sa lahat ng kanyang pampang. Ang kahangahangang himalang ito na ginawa para sa mga Israelita ay lubhang nagpalago ng kanilang pananampalataya. Upang ang kahangahangang himalang ito ay hindi kailanman makalimutan, inutusan ng Panginoon si Joshua na utusan ang mga taong kilalang tao, isa sa bawat tribo, na kumuha ng mga bato mula sa higaan ng ilog, ang lugar kung saan nakatayo ang mga paa ng mga saserdote habang ang hukbo ng mga Hebreo ay dumaraan, at pasanin sila sa kanilang mga balikat, at magtayo ng isang monumento sa Gilgal, upang alalahanin ang katotohanan na ang Israel ay tumawid sa Jordan sa tuyong lupa. Matapos makaahon ang mga pari mula sa Jordan, inalis ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kamay, at ang tubig ay umagos na parang isang malakas na Ketirate sa kanilang sariling daluyan. Nang mabalitaan ng lahat ng hari ng mga Amoreo at ng mga Kananiyo na pinigilan ng Panginoon ang tubig ng Jordan sa harap ng mga anak ni Israel, ang kanilang mga puso ay natunaw sa takot. Napatay ng mga Israelita ang 2 sa mga hari ng Moab,
at ang kanilang mahimalang pagdaan sa namamaga at mapusok na Jordan ay pumuno sa kanila ng pinakamalaking takot. At tinuli ni Josue ang lahat ng mga taong ipinanganak sa ilang. Pagkatapos ng seremonyang ito ay ipinagdiwang nila ang Pasko sa mga kapatagan ng Jericho. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay aking iginulong sa inyo ang kadastaan ng Ehipto. Sinisiraan ng mga pag-anong bansa ang Panginoon at ang kanyang mga tao dahil hindi inari ng mga Hebreo ang lupain ng Canaan, na inaasahan nilang mamanahin kaagad pagkatapos umalis sa Ehipto. Ang kanilang mga kaaway ay nagtagumpay dahil sa napakatagal na nilang pag-alagala sa ilang, at ipinagmamalaki nilang itinaas ang kanilang mga sarili laban sa Diyos, na ipinahayag na hindi niya sila kayang pangunahan sa lupain ng Canaan. Nakalampas na sila ngayon sa Jordan sa tuyong lupa, at hindi na sila masisisi ng kanilang mga kaaway. Ang mana ay nagpatuloy hanggang sa panahong ito, ngunit ngayon nang ang mga Israelita ay malapit ng angkinan ang Canaan at kumain ng bunga ng lupain, hindi na nila ito kailangan, at ito ay tumigil. Ang kapitan ng hukbo ng Panginoon. Sa pag-alis ni Josue mula sa mga hukbo ng Israel, upang magnilay-nilay at manalangin para sa espesyal na presensya ng Diyos na dumalo sa kanya, nakita niya ang isang lalaking may matayog na pangangatawan, nakadamit ng tulad digmaang mga kasuotan, na may hawak na espada sa kanyang kamay. Hindi siya nakilala ni Joshua bilang isa sa mga hukbo ng Israel, at gayon pa man ay wala siyang hitsura bilang isang kaaway. Sa kanyang kasigasigan ay sinalubong niya siya, at sinabi, "Ikaw ba ay para sa amin, o sa aming mga kalaban?" At sinabi niya, "Hindi, ngunit bilang kapitan ng hukbo ng Panginoon ay naparito ako ngayon." At si Josue ay nagpatira pa sa lupa, at sumamba, at nagsabi sa kanya, "Ano ang sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod?" At sinabi ng kapitan ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Tanggalin mo ang iyong pangyapak sa iyong paa, sapagkat ang dako na iyong kinatatayuan ay banal." At ginawa iyon ni Joshua. Hindi ito karaniwang anghel. Ang Panginoong Hesukristo, siya ang naghatid sa mga Hebreo sa ilang, na nababalot ng halijing apoy sa gabi at ng halijing ulap sa araw. Ang lugar ay ginawang sagrado sa pamamagitan ng kanyang presensya, kaya nga inutusan si Joshua na tanggalin ang kanyang mga sapatos. Pagkatapos ay itinuro ng Panginoon kay Joshua kung anong landas ang dapat tahakin upang masakop ang Jericho. Ang lahat ng lalaking mandirigma ay dapat utusan na lumibot sa lungsod isang beses bawat araw sa loob ng 6 na araw, at sa ikapitong araw ay 7 ulit silang lumibot sa Jericho. Ang pagkuha sa Jericho, at tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote, at sinabi sa kanila, "Buhatin ninyo ang kaba ng tipan," at ang 7 saserdote ay magdala ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaba ng Panginoon. At sinabi niya sa bayan, "Magpatuloy kayo, at ligiran ninyo ang bayan, at ang may sandata ay magpauna sa kaba ng Panginoon." At nangyari, nang magsalita si Josue sa bayan, na ang 7 saserdote na may dalang 7 pakakak na mga sungay ng tupa ay dumaan sa harap ng Panginoon, at hamihip ng mga pakakak, at ang kaba ng tipan ay sumunod sa kanila. At ang mga lalaking may sandata ay nangunguna sa mga saserdote na humihihap ng mga pakakak, at ang hulihan ay sumusunod sa kaban, ang mga saserdote ay yumayaon, at humihihap ng mga pakakak. At iniutos ni Josue sa bayan, na sinasabi, "Huwag kayong hihiyo, ni gagawa man kayo ng anumang ingay ng inyong tinig, ni anumang salita ang lalabas sa inyong bibig, hanggang sa araw na ako'y magsabi sa inyo na sumigaw, kung magkagayo'y sisigaw kayo." Sa gayo'y niligid ng kaba ng Panginoon ang bayan, na lumiligid na minsan, at sila'y pumasok sa kampamento, at tumigil sa kampamento. Ang hukbong Hebreo ay nagmarcha sa perpektong pagkakasunod-sunod. Unang pumunta sa isang piling grupo ng mga armadong lalaki, na nakasuot ng kanilang maladigmaang damit, hindi ngayon para gamitin ang kanilang kakayahan sa armas, ngunit para lamang maniwala at sumunod sa mga tagubaylang ibinigay sa kanila. Sumunod ay sumunod ang 7 pari na may mga trumpeta. Pagkatapos ay dumating ang kaba ng Diyos, kumikinang sa ginto, isang halo ng kaluwalhatian na umaaligid sa ibabaw nito, dala ng mga pari sa kanilang mayaman at kakaibang pananamit na nagpapahiwatig ng kanilang sagradong katungkulan. Ang malawak na hukbo ng Israel ay sumunod sa perpektong pagkakasunod-sunod, bawat tribo sa ilalim ng kani-kanilang pamantayan. Sa gayo'y kanilang pinaligiran ang lungsod ng kaba ng Diyos. Walang narinig na tunog kundi ang yapak ng makapangyarihang hukbong iyon, at ang solemneng tinig ng mga trumpeta,
na umaalingaw sa mga burol, at umaalingaw sa lungsod ng Jericho. Nang may pagkamangha at alarma ang mga bantay ng tiyak na lungsod na iyon ay minamarkahan ang bawat galaw, at nag-uulat sa mga may awtoridad. Hindi nila masasabi kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng display na ito. Tinutuya ng ilan ang ideya ng pagkuha ng lungsod na iyon sa ganitong paraan, habang ang iba ay namangha, habang nakikita nila ang karelegan ng kaban at ang solemna at marangal na anyo ng mga saserdote at ng hukbo ng Israel na sumusunod, at si Josue ang nangunguna sa kanila. Naaalala nila na ang dagat na pula, 40 taon na ang nakalilipas, ay nahawi sa kanilang harapan, at 100 ang inihanda para sa kanila sa pamamagitan ng ilog ng Jordan. Masyado silang takot sa sport. Sila ay mahigpit na panatilihing mahigpit na sarado ang mga pintuan ng lungsod, at ang mga makapangyarihang mandirigma ay nagbabantay sa bawat pintuang daan. Sa loob ng 6 na araw ang mga hukbo ng Israel ay naglibot sa lungsod. Sa ika-7 araw, 7 beses nilang nilibot ang Jericho. Ang mga tao ay inutusan, gaya ng dati, na tumahimik. Ang tinig ng mga trompeta lamang ang maririnig. Ang mga tao ay dapat magmasid, at kapag ang mga trompeta ay gumawa ng mas mahabang tunog kaysa karaniwan, ang lahat ay dapat sumigaw ng malakas na tinig, sapagkat ibinigay sa kanila ng Diyos ang lungsod. At nangyari sa ika-7 araw, na sila'y bumainggong maaga sa pagbubukang liwayway, at niligid ang bayan ng gayunding paraan na makapito, sa araw lamang na yaon ay kanilang niligid ang bayan na makapito. At nangyari, sa ika-7 pagkakataon, nang ang mga saserdote ay hamihip ng mga pakakak, sinabi ni Josue sa bayan, "Sumigaw ka, sapagkat ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lungsod." Sa gayoy sumigaw ang bayan ng hamihip ang mga saserdote ng mga pakakak, at nangyari, nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak, at ang bayan ay sumigaw ng malakas na hiyaw, na ang kuta ay nahulog na patag, na anupat ang bayan ay umahan, sa lungsod, bawat tao ay tuwid sa harap niya, at sinakop nila ang lungsod. Nilalayo ng Diyos na ipakita sa mga Israelita na ang pananakop sa Canaan ay hindi dapat ituring sa kanila. Dinaig ng kapitan ng hukbo ng Panginoon ang Jericho. Siya at ang kanyang mga anghel ay nakikibahagi sa pananakop. Inutusan ni Kristo ang mga hukbo ng langit na ibagsak ang mga pader ng Jericho at maghanda ng pasukan para kay Joshua at sa mga hukbo ng Israel. Ang Diyos, sa kahangahangang himalang ito, ay hindi lamang pinalakas ang pananampalataya ng kanyang bayan sa kanyang kapangyarihan na supilan ang kanilang mga kaaway, ngunit sinaway ang kanilang dating kawalan ng pananampalataya. Nilabanan ng Jericho ang mga hukbo ng Israel at ang Diyos ng langit. At habang minamasdan nila ang hukbo ng Israel na nagmamarcha sa paligid ng kanilang lungsod minsan bawat araw, sila ay nangamba, ngunit tiningnan nila ang kanilang malalakas na depensa, ang kanilang matatag at matataas na pader, at nakatitiyak sila na malalabanan nila ang anumang atake. Ngunit nang ang kanilang matibay na pader ay biglang gumuho at bumagsak na may nakamamanghang pagbagsak, tulad ng mga kulog ng pinakamalakas na kulog, sila ay naparalisa sa takot at hindi makapagbigay ng pagtutol. Si Joshua ay isang matalino, nakatalagang pinuno. Walang bahid na natamo sa banal na katangian ni Joshua. Isa siyang matalinong pinuno. Ang kanyang buhay ay ganap na nakatuon sa Diyos. Bago siya namatay ay tinipon niya ang hukbo ng mga Hebreo, at, sa pagsunod sa halimbawa ni Moises, inulit niya ang kanilang mga paglalakbay sa ilang at gayon din ang maawang pakikitungo ng Diyos sa kanila. Siya pagkatapos ay mahusay na nagsalita sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ang hari ng Moab ay nakipagdigma sa kanila at tinawag si Balaam upang sampain sila, ngunit ang Diyos ay, hindi din inag kay Balaam, kaya't pinagpala pa rin niya kayo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "At kung masama sa inyo na maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang na nasa kabilang ibayo ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreo, na kung saan ang lupain ay inyong tinatahanan, ngunit tungkol sa akin at sa aking sangbahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon." At ang mga tao ay sumagot at nagsabi, "Iwasan ng Diyos na aming talikuran ang Panginoon, upang maglingkod sa ibang mga Diyos, sapagkat ang Panginoon nating Diyos, siya ang nag-ahon sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tanda sa ating paningin, at nagligtas sa atin sa lahat ng daan na ating nilakaran, at sa lahat ng mga taong dinaanan natin.
Binago ng mga tao ang kanilang tipan kay Joshua. Sinabi nila sa kanya, ang Panginoon naming Diyos ay aming paglilingkuran, at ang kanyang tinig ay aming susundin. Isinulat ni Joshua ang mga salita ng kanilang tipan sa aklat na naglalaman ng mga batas at batas na ibinigay kay Moises. Si Josue ay minamahal at iginagalang ng buong Israel, at ang kanyang kamatayan ay labis nilang hinagpis. Dito nagtatapos ang Kabanata 23. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.